I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Matunog at nag-viral ngayon mga bes. Ang, ang tambalang kasalukuyang Pangulo at si Leni Robredo. Parang ano ito guys mula 2016, 'di ba? Natalo si Pangulong Marcos Jr. Naglaban sila ni Leni Robredo. 2022 naglaban na naman sila, natalo si Leni, nanalo sa Pangulong Marcos Jr. Pangatlo, kung ito matuloy, kakaiba to guys. Magsasama silang dalawa. Magtatandem sila 2028. Ito lang masasabi ko. Pag ito natuloy, wala na, tapos na ang laban. Malakas ang nito guys. Malakas ang hatak ito. No? Bakit kanyo? Siyempre, di ba? Siyempre. Ang Marcos loyalist, bubuhatin niya si Leni Robredo. Why? Kantandem niya si Pangulong Marcos Jr. Iboboto natin yan. Mananalo yan si Leni Robredo. Remember, malaking delegation. Naks naman, delegation talaga. Malaking guys, malaking bilang ang Marcos loyalist. Remember that. 2016 mga kababayan. Ang Pangulo, ang taas ng kanyang votes, halos pareho kay Digong. Si Digong nga pinanalunan ng Marcos loyalist Ganun din sa Sara Duterte. Huwag yung sabihin na hindi binoto ng Marcos loyalist ang Duterte. Huwag kayong ganyan. Diyan yung makikita ang totoo. Ang Marcos loyalist 2028 hindi na iboboto ang mga Duterte. Tingnan nyo. Parang walis na winalis yung mga bilang ng votes ni Sara Duterte. Siyempre, si Robredo, mga kababayan, siyempre, iboboto yan ng dilaw. Of course, ang pink. May mga yan. Mga malakas din ang bilang yan. Milyon-milyon din po yan, mga kababayan. No? So, pag ito, pa naman, no confirmation, guys. No confirmation. Kasi ang Pangulo, magkipagkita kay Leni Robredo, kasi pupunta si Pangulo sa Bicol Abangan niyo po niya kasi upload din naman natin ang video niyan. So dahil dito, sabi dito guys, ayan kabado ang mga DDS dahil kapag nagsanib pwersa ang Marcos at Robredo, paniguradong may Leni tayong ihatid sa Malacanang at BBM sa OBP. Yes! 'Di ba? Parang ba? Natalo si Pangulong Marcos siya pagka vice presidente. Ngayon, tatakbo siya katandem ni Leni Robredo 2028. Yung araw na yan, for sure yan mananalo pagka BP si Pangulong Marcos Jr. Natalo si Leni ng 2022, sigurado mananalo siya. Kasi bubuhatin siya ng Pangulo Marcos yan, guys. Kung si Sara nga binuhat niya nanalo Yan pa kaya? 'Di ba? Nako. Nako, kabado na kayo. Totoo 'yun. Sigurado makikita nyo na naman ako sa Kalye Survey. Tingnan nyo yung bilang. Like for example, ito yung bilang ng Marcos loyalist at ang pink. Kasi ang pink at ang dilaw sa pwersa yan. Tingnan nyo ito. Sabi po dito ng Bagong Pilipinas Chronicles, kabado ang mga DDS. February 20, 2026 tayo ngayon. Kapag nagsanib pwersa ang Marcos at Robredo, paniguradong may Leni tayo sa Malacanang at si BBM sa OBP. Ayan. Maganda yan. Alam nyo naman guys, pag ito BP pag nagiging Vice President ang Pangulo, nako. Hindi rin titigil ito. Trabaho pa more. Kaso lang, medyo malay nyo, sa 2028 makapasok ang Pilipinas sa UN, United Nations. Magiging membro tayo. Tapos halimbawa lang ito guys, halimbawa ko lang kung nagkataon ng Pangulo, gagawin siyang pinuno ng United Nations, di buong mundo hawakan niya.
Oh, there's, ano guys, there's a possible talaga. Maari mangyayari yan. Kasi magaling mamuno ang Pangulo eh. 'Di ba? So, abangan po natin ang pagpunta niya sa Amerika. Kung sila po ay mag-uusap ni President Trump tungkol doon sa sa world peace, 'di ba? Correct me if I'm wrong. International yan guys na gusto nila isasali si Pangulong Marcos Jr. sa organization. Ilang country yun? 26 plus ang Pilipinas, 27 na country ang sanib pwersa dyan. Kanya lang, membro ka ng organization na yan. Siyempre may yun guys, di ba? Nasabi natin na $1 billion. So, abangan po natin kung papayag ang Pangulo, di ba? Kasi yan, peacemaker yan si PBBM eh. Magaling na magkipag-usap yan. Yung China nga, di ba? Diplomatic protest ang kanyang ginagawa. So, sabi dito, tingnan nyo dito guys Vote math check. Ayan 2022 election, Luzon. Ayan Marcos 17 million, Robredo 9.6 million. Ito total mo yan, magkano? 26.6 million. You see? Wala. Malaki. Baka madagdagan pa yan, mga kababayan. Di ba? Madadagdagan niya yan. Baka madagdagan niya yan. See? Tapos dito, Visayas. Robredo. Sabihin mo Robredo, 3 million. Marcos, 1.5 million. Total is 4.5 million votes. Sa Mindanao pa. Huwag niyo sabihin sa Mindanao, walang Marcos, walang pink doon. Mali kayo. Mayroon. Hindi lahat ng Mindanao Duterte. I'm from Mindanao, guys. Pero maraming mga Marcos doon na loyalist, no? Ayan, imagine ang impact, ang combination ng dalawang political powerhouse. Hindi lang basta win, kundi siguradong stable, united, at matatag na leadership para sa bansa. Yan. DDS, handa na ba kayo sa reality check? Kulay Rosas, ang Pilipinas. Agay! Kulay Rosas, yeah. Mayroon tayong kulay, di ba may kulay rosas na pink? Ang ganda kaya yon. Tsaka yung red roses. Wow! Ang ganda. Guys, ang kapalagayan nyo. Malaki ang bilang. Malaki as in. Lalahan nyo sa Cebu, mga kababayan. Landslide ng Pangulo dyan. Diba? Dahil maganda yung leadership ng Pangulo. Alam nyo naman kung paano ang kanyang kawanggawa. Very hands-on siya. Lalo na pagdating sa sakuna. Of course, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang region. Yung mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. na mga tawag dito, yung mga rice processing system, ay mga magsasaka pa, ang daming naitulong, as in ang dami. So, itong 17 million, madadagdagan yan. Oo, madadagdagan yan. Maniwala kayo guys. Lalo na sa Iloilo. Sigurado yan. Lahat. Sa Mindanao. Sigurado yan. South Cotabato. Sigurado yan. Nandun kasi ang presidente ng yung partido ng Pangulo. See, mga bes, itong 17 million, madagdagan yan. Madagdagan pa yan. Di ba? Itong 1.5 niya, madagdagan yan. Plus sa Mindanao pa. Wala pang Mindanao dyan. Kung sa Mindanao, si Sara Duterte, kung yang ang boto niya lang sa Mindanao. See? So do you think mananalo siya? Hindi. Wala naman talaga bilang ang mga Duterte Ilan lang naman ang mga DDS. Sabihin mo lang 3 million or 4 million, 5 million. Hanggang doon lang. Lalahanin nyo, hindi mananalo si Sara Duterte kung wala ang NCR na votes. Hindi mananalo yan. Kung Mindanao lang ang votes, wala. Wala as in. Alam nyo yan. Hindi mananalo ang isang presidente kung Mindanao lang ang boto niya. So, kailangan ma-occupied niya ang Luzon, Visayas at Mindanao. Pag malakas ang vote niya, NCR, Visayas at Mindanao, sure win yan. Pero kung hanggang Mindanao lang ang inasahan mo, kulilat ka, huwag ka na lang tumakbo totoo yun. Kaya magkaalaman na yan sa Kalye Sorbe. Pag once ang Kalye Sorbe ko nangunguna, like for example guys, pag ito tumakbo, halimbawa lang ito, magtandem silang dalawa. Tapos sa Kalye Sorbe ko, makikita nyo doon, pag bumulusok ang votes nilang dalawa,
Bawat kalye survey ko, wala na. Sure win na yan. Maniwala kayo. Sigurado yan, sure win yan. 100% mga kababayan. Titingnan natin. O, di ba? Ako, abangan po natin yan. Medyo maaga pa naman, pero dahil nga dito sa pag-announce ni Sara Duterte, kaya, ayan, marami nang lumalabas. O, ayan na, hindi pa confirm yan, guys, Okay, alam mo naman ng social media. Kayo, ano po ang magiging komento nyo dito? Payag ba kayo na si Leni Robredo ang magiging Pangulo, si PBBM Vice President, or mayroon pa? 'Di ba? Hindi natin alam kung sino po ang manok ni Pangulong Marcos Jr. Hindi pa naman, malayo pa naman. Ito naman, in-upload ko lang para malaman nyo. Okay? So yun mga kababayan, komento nyo sa comment section. Kayo nang bahala. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye na babus. God bless Philippines. Follow me and likes guys. There's more. Bye everyone.